may kipag-ugnayan muli kay Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita ng MPD. Magandang gabi po, Major Ines, sir. Welcome sa Double B Insider. Yes, Sir Carlo, isang mapagpala at kalmadong gabi. Ganun din sa mga nakikinig at nakatugaygay sa inyong programa ngayon. Nakagugulat itong modus nitong tatlo. At kanina nga sa press conference, mga kapuso, pinakita nga ng MPD yung mga gamit nila, maliban dun sa mga baril. Ano mga baril ba yung gamit na nakumpiska rito sa tatlo? Yes, Sir Carlo, may mga nakumpiska tayong mga baril dito. Meron tayong nakumpiskang pistol, may nakumpiska tayong revolver, at may nakumpiska tayong hand grenade dito. Kung saan nga, bigyan ko hand grenade, ibig sabihin yung granada. Tama ka dyan, Sir Carlo. Pagka ito'y ibig sabihin, pagka sila ay medyo na alangan, pwede nila itong gamitin at ihagis sa mga polis o sa mga mamamayan. Tama kayo dyan, Sir Carlo. Maganda rito, nakita natin yung ating proactive approach ng ginawa ng mga Binondo Police. Particular itong ating mga TMRU at saka yung Gandara PCP sa ilalim ng pamumuno ni Lieutenant Colonel Robert Mupas. Kung saan, dahil doon sa tulong ng ating mga kababayan na nagbibigay ng impormasyon at sabi nga doon sa impormasyon na nakalap, nagdududa itong mga kababayan natin doon sa lugar na itong sasakyan na to, paikot-ikot doon sa lugar. Dalawa ito, isang sedan at saka isang SUV. Kung saan nga, nung nai-report ito sa ating mga pulis ng Binondo, chinek nila ito. At during dun sa course ng pagtatanong, nagduda sila kasi mga naka-uniforme ito. Maliban dun sa isa, naka-uniforme yung dalawa dito, maliban dun sa iya. Kaya lang dun sa course ng pagtatanong natin, dun sa mga alleged na police na yon, may mga inconsistent. Sinasabi nila taga Quezon City Police sila sa isang istasyon doon, pero nung tinatanong sino ang station commander, hindi nila kilala at maraming inconsistent. At habang nakikipag-usap yung mga police natin ng TMRU, sablay yung mga sagot. Tama kayo dyan, Sir Carlo. At nakita doon sa sasakyan, particular dito sa may center cup holder, yung hand grenade. Kaya doon, itong mga police natin, ay inaresto na itong mga occupant na ito. At doon sa pag-check natin ng background na ito, nalaman natin na, Sir Carlo, na may mga previous case pala itong mga tao na ito at meron silang target doon sa lugar. Meron silang pinaplanong hold upin doon o pasukin doon sa lugar na isang pawn shop. Ang maganda rito, na-prevent to dahil dun sa proactive strategy natin at pakikipagtulungan ng ating mga kababayan. Buti hindi ho ng laban nito dahil mayroon silang mga baril na sabihin na natin kahit nandun sa panahon ng sitahan ay pwede nilang iputok o yung kanilang granada ay pwede nilang ihagis. Yes, pwedeng mangyari yun. Kaya lang sabi nga natin, dahil doon sa tactical move ng ating movement, ng ating mga TMRU at saka yung ating mga police doon, hindi na nilang nagawa pang makapanlaban. At sabi nga natin dito, nalaman natin, Sir Carlo, yung isang suspect dito na dating police ay top 1 most wanted pala ito ng Bulacan sa kasong murder. At yung isa din, meron siyang kasong robbery. At yung isa pa, meron din siyang iba pang mga kinasangkupatang mga kaso. At nalaman din natin, sila yung mga responsable dito sa mga pang-hold up at pagpatay dito sa North and South. At dito sa pagkakahuli nila na to, maraming ma-solve na mga kaso dito na sila yung may kagagawan. Yung mga baril nito, Sir Carlo, hindi na natin naipakita kanina kasi naisubmit na natin ito sa ating MPD Forensic Unit para mag-undergo doon sa ballistic examination. So dyan, maraming makukuha dyan sa ballistic examination na yan. Makatutugma doon sa iba pang mga krimen. Tama ka dyan, Sir Carlo. Malalaman natin doon kung yung mga baril na nahuli sa kanila ay nagamit ito sa iba pang krimen na makakapagdiin pa sa kanila. Sa ngayon, Sir Carlo, kanina, naipagarap na sila ng kasong base doon sa kanilang krimen na gawa dito sa tanggapan ng Taguusig. Dito sa lungsod ng Manila para dito sa paglabag sa Article 177 ng Revised Penal Code. Ito yung usurpation of authority. Yung Article 179, ito yung illegal use of uniform or insignia. Yung RA 10591, ito yung illegal possession of firearms natin. At yung pinakamabigat dito, yung RA 9516,
yung illegal possession of explosive. Ayan. Siyempre, Oo. dahil election ngayon, in relation to Omnibus Election Code. Patong-patong na kaso ang inabot nila ngayon. Tama ka diyan, Sir Carlo. Yung mga sasakyan na nakuha natin, yung sasakyan rather, ay nandun ngayon sa kustudiya ng Binondo Police Station. Ito may itong mga tao na karnap to, ba itong sasakyan na ito? Parang kanina dun sa presentation nakita ko napakaraming plate number na na-recover. Tama kayo dyan, Sir Carlo. Wala lang akong eksakto impormasyon tungkol dyan. Ang mahalaga dito, nahuli natin itong mga ito at malaman pa natin doon sa background checking kung meron pa silang kina-involve na iba pang mga kaso. Ngayon, Sir Carlo, nasa kustudiya sila ng Manila Police District dito sa custodial facility natin. At hihintayin lang natin yung commitment order na ibibigay ng korte para mailipat natin sila sa Manila City Jail. Dito sa tatlong nahuli, kasama na ba rito yung pinaka-leader ng grupo? Actually, Sir Carlo, meron pa tayong pinaghahanap dyan kasi dalawang sasakyan yan at ang base doon sa impormasyon na nakuha natin, mayroon pa silang mga kasama doon sa SUV na hindi nahuli ng mga pulis natin. At yun ang hinahanap natin ngayon. Ang mahalaga dito, doon sa pagkakahuli sa grupo na to, maraming masusolve na kaso dahil dito. At sana mahuli din yung ang binabanggit ni NCRPO Director meron pang mga 4 o 5, no? Yung lulan ng isang sasakyan. At nandun yung mga mas malalakas pang mga armas. Tama ka dyan, Sir Carlo. At palagi nating pinapaalala na hindi naman palaging Pasko. May Semana Santa rin. Parang maganda yung mensahe mong yun. Hindi naman palaging Pasko, may Semana Santa. Ibig sabihin, tatama rin sila sa posibleng Biyernes Santo, ganon. Tama ka dyan, Sir Carlo. Sabi nga natin, no such thing as perfect crime. Talagang darating din na mauubos ang swerte mo katulad nung nangyari sa kanila. Kumpiyansa sila. Akala siguro nila dahil naka-uniforme sila ng pang-pulis ay makakalusot na sila. Dito sa Binondo Police Station nagkakamali sila at ito nga naharap sila dito sa patong-patong na kaso. Tsaka merong mga kapuso kanina sa presscon. Kasama namin si Major Pilipinas. Merong ipinresenta na ilang mga pahapyaw na video. No? At isa sa video, mga kapuso, na pinakita ba, kinunan pa nila yung kanilang sarili. May video sila kung paano sila mag-operate, no? Na habang riding in tandem. Yes, Sir Carlo, yun ang mga tinitignan natin doon at sabi nga natin yung mga cellphone nitong mga tao na to ay i-apply natin ito sa korte para magkaroon tayo ng cyber warrant. Ma-check natin yung mga 5 nito at magamit nating ebidensya laban sa kanila. Meron yung video, yung palang video na yun, mga kapuso. Mayroon silang binira dito sa Anonas, Quezon City. Noong isang taon, 2024, buwan ng Disyembre, isang negosyante. Yes, Sir Carlo, tama po kayo doon. Kaya sabi nga natin, patuloy nating ginagawa ito, yung direktiba, yung guiding principle ng ating regional director na sabi nga natin, maging proactive tayo. Dalawa naman talaga ang trabaho ng major function ng police natin dyan, yung crime prevention and crime solution. Kung hindi natin mapigilan, gawa natin ang paraan na ma-resolve agad natin yung nangyaring krimen. Tapos meron pang picture na pinakita, dalawa sa kanilang kasamahan na para bagang may atraso sa kanila, pinakita ron sa larawan, ginapos nila sa pamamagitan ng tape. Tapos ang huli ata nito, parang itinapon nila, no, Major, sa isang lugar. Yes, Sir Carlo. Lahat po yun ay sabi nga natin iimbestigahan at nakita naman natin kung ano yung ginawa ng Manila Police District dyan. At ito'y sabi nga dahil sa tulong ng ating mga kababayan, yung simpleng pag-report lang sa ating mga kapulisan. Nakita nyo po kung ano yung naging kapalit nito. Kung hindi po natin ito at pinakipit balikat lamang natin ito, maaaring makagawa po ito ng krimen dito po sa inyong nasasakupan at may mga mapahamak po. Kaya napakahalaga po na mag-report po tayo pag meron po tayong napapansin na makahina-hinalang individual base po sa kanilang presensya at kilos, i-report po natin sa inyong mga kapulisan. Ang mga pulis
Maynila po ay nasa dulo lamang po ng inyong mga daliri. Ibig sabihin mga one text away lang ang MPD. Itong yung pagkaka-aresto sa kanila, ibig bang sabihin yun na yung D-Day nila? Yun na talaga yung mismong araw na titirahin nila yung kanilang subject? O nandun sila sa estado ng tuloy-tuloy pa lang na casing o minomonitor nila yung kanilang subject? Base po sa impormasyon na nakuha natin, Sir Claro, alos kompleto na yung plano nila, nagawa na nila lahat, i-execute na lang nila, tumanap na lang sila ng pagkakataon. Timing na lang, right timing. Sabi nga natin, hindi palaging Pasko at dumating yung pagkakataon para sa kanila. Wrong timing para sa kanila dahil dyan pa naman sa Binondo, kung di ako nagkakamali, napakaraming pulis dyan. Napakaraming rumorondang pulis dyan. May mga nakamotorsiklo, mayroon yung mga mobile patrol. Iba pa yung mga nagpapatrol na naglalakad. Tama po kayo, Sir Carlo. Dito nga po napapansin natin, pinapalami natin yung mga outpost at saka yung mga tinatawag nating PAD, yung police assistant desk natin, at nilalagay natin to doon sa mga strategic location. Tuloy-tuloy ginagawa natin, lalo na during doon sa yung oras di peligro, kung tawagin natin, na habang tulog yung ating mga kababayan, itong mga ating mga pulis Maynila ay gising para sila bantayan. Meron na bang pakikipag-ugnayan, halimbawa yung QCPD at yung iba pang mga police station sa MPD kaugnay nung kasong ito? Dahil binabanggit niyo po kanina, Major, involved sila sa napakaraming mga kaso, hindi lang sa Maynila, kundi sa mga karatig mga lugar hanggang karatig probinsya. Tama kayo dyan, Sir Carlo. At sa katunayan, may mga pumupunta sa atin na mga iba pang mga taga-ibang mga police station at nakikipag-coordinate sa atin. At nakakakuha pa tayo ng additional na information dito sa mga iba't ibang mga ginagawang modus operandi ng mga tao na ito. At naniniwala tayo, Sir Carlo, na dahil sa pagkakahuli sa kanila, at katulad na nabanggit ko kanina, maraming mga krimen ang masusolve dahil dito. Ayan. Ibig sabihin sa mga susunod na araw, aabangan natin yung mas malalim pang mga development at hinggil sa grupong ito. Lipat naman tayo sa iba pang mga napakaraming story sa Maynila. Ito bang karumal-dumal na ding nangyari na ang bumanat riding in tandem dun sa pananambang sa nominong Bumbero Party List Group? Ano po ang latest dito sa panig ng MPD? Yes, Sir Carlo. Right after na mangyari yan, gumawa agad at nag-create agad ang pamunuan ng Manila Police District ng SITG. Kung saan nga kanina, Sir Carlo, nagkaroon kami ng meeting at nandun lahat yung mga involved na mga unit natin. At makikita natin ang purpose talaga ng SITG, makapag-focus tayo dito sa pag-iimbestiga, magtulong-tulong tayo at magkaroon to ng speedy resolution itong kaso na ito. At naniniwala naman tayo dyan na hindi tumitigil yung ating mga kasamahang pulis dito sa pag-follow up, yung backtracking, forwarding natin. Lahat ng istatihiya ginagawa natin para ma-identify natin, ma-locate natin itong gumawa ng krimen na ito at mabigyan natin ng hustisya yung biktima at yung mga kamag-anak ng biktima na ito. So anong pinaka-anggulo na tinutuntun? Meron na po ba ang MPD? Sa ngayon, hindi muna kami magbibigay ng anumang anggulo dito. Ang sa atin dito, Sir Carlo, tuloy-tuloy yung ginagawa nating pagpapalo up dito. Yung motibo dito, lahat ng anggulo tinitignan natin at makakaasa kayo na walang batong hindi tataob sa pag-iimbestiga ng Manila Police District. Merong yung police na nakipagpalitan din ng putok. Ito ba MPD operative o hindi? Yes, Sir Carlo, itong pulis natin na ito ay pulis ito ng Quezon City kung saan nga naandun siya para pasyalan niya ang isang kaibigan niya. Nagkataon lang na nakita niya yung pangyayari na yun. At bilang pulis, nag-react siya dito at nakipag-engage siya dito sa suspect natin. Unfortunately, tinamaan itong pulis natin. At pero sa tingin natin, may tama din yung suspect natin dito kasi nakita natin kung gaano kalapit yung engagement nila.
At yung pulis naman natin ng Quezon City ay nandito na ngayon sa PNP General Hospital. Aha. At sa pagkakaalam natin, Sir Carlo, kanina ay inoperahan ito kasi may tama ito sa paa. At bukas, sa pagkakaalam ko, bibisitahin ito ng ama ng ang ama namin, yung aming regional director, para i-check yung kanyang kalagayan. Ganun din, kasama na rin yung aming district director. Malamang bigyan ito ng ng medalya. Yes, tinitingnan. Sabi nga natin, palagi nating binibigyan ng pagkilala yung mga kasamahan natin sa hanay natin sa kapulisan na nagbibigay ng mga ganitong malasakit na meron tinatawag tayong commitment sa ating trabaho. Hindi natin alam kung kailan mangyayari ito eh. Kaya nakita natin yung instinct ng pulis na kahit naman hindi siya mag-react, pwede naman. Pero nagawa niya ito dahil alam niya pulis siya. Pulis, sabi nga natin siya yung totoong PNP eh. Yung pulis niyo po, pulis ng Pilipino. Yun, tama. At ito yung mga dapat natularan ng iba pang mga polis, lalong-lalo na yung mga bago sa serbisyo. Ang isang nito dito sa pangyayaring ito, ang malinaw ngayon, tuloy-tuloy lang yung investigasyon, no? At tinutuntun kung may makukuha ng mga persons of interest. Yes, Sir Carlo, tuloy-tuloy po ito at from time to time meron kaming GC nung ating SITG kung saan from time to time nag-update yung lahat ng mga operating unit natin, lahat ng mga involved nating personnel dyan at nalalaman din natin kung nasaan na tayo. Hindi tayo tumitigil dito at sabi nga natin makakaasa yung ating mga kababayan at syempre makakaasa yung mga kamag-anak nitong ating biktima na ito na kaibigan ko rin na hindi titigil ang Manila Police District hanggang hindi natin nahuhuli at sabi nga nabibigyan ng hustisya ang nangyari sa kanila. May panawagan kanina si NCRPO director doon sa mga sa mga hospital, sa mga clinic na baka mayroon daw itinakbo. Yes, tama kayo dyan, Sir Carlo. Actually, yun pa rin yung ginawa. Isa sa mga ginawa ng Manila Police District. Lahat ng mga ospital, pina-check natin at nakipag-coordinate tayo. Kung meron doon na dinala na may gunshot wound. At sabi nga natin, sa ngayon wala pa tayo nakukuha. Baka tinamaan, baka may tinamaan doon sa suspect. Tama kayo doon kasi ang pagkakaalam natin, Sir Carlo, meron ding tama itong ating suspect pero hindi pa natin ito makumpirm. Kaya lahat ng mga hospital na maaaring pagdalahan sa kanya ay pina-check na natin. Ayun. At kung yung mga nakikinig po ngayon sa ating programa, sakaling meron ho kayong napansin sa inyong lugar na kahina-hinala at may tama ng bala ng baril pero hindi naman dinala sa ospital, agad pong ipag-alam sa PNP at kayo po'y makatutulong upang makaresolba ng krimen. So mula po dito sa kasyong ito, lipat naman tayo dahil tinitingnan ko po yung kalendaryo namin dito. Napakalaki ito. Ilang araw na lamang, Mayo 1 na. Ibig sabihin, araw ng paggawa, inaasahan natin, lalong-lalo na sa lungsod ng Maynila, ang siyang magiging sentro na naman ng pagkilos ng mga manggagawa, no? At nandyan na mga marcha, kaliwat kanan ng marcha marahil papunta kay sa Liwasang Bonifacio at sa dito sa Mindiola. Ano na po yung mga naging preparasyon ng MPD? Yes, Sir Carlo, handang-handa yung Manila Police District dyan. Kung saan meron na tayong mga security measures na nilalatag, taon-taon naman, Sir Carlo, ginagawa natin ito. Noong nakarang taon na itawid natin ng maayos, pero ngayon inaasahan din natin na ganun din yung mangyayari. Pero ganun pa man, hindi natin kinikipit balikat ang paglalatag natin ng seguridad dito sa ating timbulan ng Laya at Diwang Dakila, ang lungsod ng Maynila. At kung mapapansin nyo nga dyan, meron kami dito na mga personnel na nakaantabay kung kakailanganin. Ano nga palagi nating pinapaalala sa ating mga kababayan na patuloy nating nirerespeto yung kanilang karapatan sa mamamahayag at sabi nga natin at saka yung payapang pagtitipon. Pero patuloy nating pinapaalala na ang karapatan at kalayaan ay lagi may kaakibat na responsibilidad. Maganda yun yung binanggit niya, ang bawat karapatan ay may responsibilidad. So ito'y kumbaga galangan din sa panig ng mga realista, sa panig ng MPD at ng mamamayan.
Meron na ba tayong mga lugar na na-identify din kung saan possible na mag-meet? O nagkaroon na ba ng pagpupulong ang MPD tsaka ang mga rally organizers? Yes, kanina meron tayong pag-uusap dyan at hintay ko lang yung update niya na Sir Carlo kung ano. Hello po? Yes, napapakinggan kita. Yes, Colonel, Major, go lang. Apo, meron pong pag-uusap yung ating pamunuan tungkol po dito, pati na rin po yung mga organizer para maging maayos po yung ating mangyayari na araw po ng mga manggagawa. Ang sa atin lang po dito, patuloy tayo nakikiusap sa ating mga kababayan na katulad po ng binanggit ko sa kanila, na dito po sa lungsod ng Manila, mapapansin nyo po na talagang meron tayong mga Freedom Park dito. Magpapatunay lamang po ito na nirespeto natin yung kanilang karapatan. At ganun pa man po, pinapaalala natin sa kanila na yung karapatan at kalayaan ay lagi may kaakibat na responsibilidad. Minsan po, tignan din po natin yung ating mga kababayan na habang nakahalikip-kip ay natatapakan nila ang kanilang karapatan. Ayun, okay. Maraming salamat po sa panahon at alam ko very busy ang MPD ngayon. Napakaraming ginagawa. Kaliwat kanan. Congratulations. Dito nga sa pagkaka-aresto sa 3 na nagpapanggap na mga elemento, mga tauhan ng PNP. Magandang gabi po muli sa inyong lahat dyan sa Manila Police District. Yes, Sir Carlo, maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. Maibigay po namin ang mga ganitong impormasyon sa ating mga kababayan. Sa ngalan po ng aming punong taga-Timon, Brigadier General Benigno L. Guzman, makakaasa po kayo sa maayos na trabaho at tapat na serbisyo. Isang kalmadong gabi po. Maraming salamat muli mga kapuso. Si Police Major Philip Ines ang tagapagsalita ng MPD.